Alam mo ba na mahigit 70% ng mga problema sa transmission ay nagmumula lamang sa iisang piyesa? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 11 palatandaan ng sira o may depektong shift solenoid. Magsimula tayo sa pag-unawa kung ano nga ba talaga ang bahaging ito at bakit ito napakahalaga sa maayos na pag-andar ng iyong sasakyan. Ang shift solenoid ay isang maliit na balbula na nagkokontrol sa daloy ng transmission fluid sa loob ng iyong transmission. Ang fluid na ito ay napakahalaga upang maging maayos at eksakto ang pagpapalit ng mga gear. Sa isang automatic na transmission, ang shift solenoid ay tumatanggap ng mga signal mula sa transmission control unit na siyang nagtatakda ng tamang oras para magpalit ng gear base sa mga datos na ipinapasa ng iba't ibang sensor ng sasakyan. Kahit na ang iyong sasakyan ay may manual, automatic o continuously variable transmission, mahalaga pa rin ang papel ng shift solenoid. Karaniwan itong matatagpuan sa valve body o direkta ng naka-integrate sa transmission control unit. Narito ngayon ang 11 palatandaan na dapat mong bantayan na maaaring magpahiwatig ng problema sa bahaging ito. Unang palatandaan, huli ang pagpapalit ng gear. Kapag nagsimulang pumalya ang shift solenoid, mapapansin mong may kapansin-pansing pagkaantala sa pagpapalit ng gear. Ang pagkaantala na ito ay dahil hindi na naipapadala ng solenoid ang tamang signal para maganap ang pagpapalit ng gear sa tamang oras. Ito ang kumokontrol sa daloy ng transmission fluid na mahalaga para maisalpak ang iba't ibang gear. Kapag may sira, maaaring hindi makarating ang fluid na ito sa mga kinakailangang bahagi sa tamang oras na nagdudulot ng pag-aatubili bago magpalit ng gear. Nakakaabala ito sa pagmamaneho, lalo na kapag biglang nagpapabilis o kapag pinananatili ang isang tuloy-tuloy na bilis sa highway. Bukod pa rito, ang pagkaantala sa daloy ng fluid ay nagdudulot ng maagang pagkasira ng mga internal na bahagi ng transmission na maaaring magdulot ng karagdagang pinsala at magpababa sa kabuuang performance ng sasakyan. Ikalawang palatandaan, nananatili ang sasakyan sa isang gear. Kung ayaw magpalit ng gear ng iyong kotse, maaaring sanhi ito ng sira o depektibong electrovalve. Nangyayari ang problemang ito kapag hindi na kayang kontrolin ng balbula ang daloy ng transmission fluid ng maayos, kaya't hindi makalipat ang transmission sa susunod na gear. Maaaring maipit ka sa una o ikalawang gear nang walang kakayahang magtaas o magbaba ng gear. Lalo itong nagiging problema sa mga automatic transmission kung saan napakahalaga ng pagiging maayos at tuloy-tuloy ng pagpapalit ng gear. Ang kawalan ng kakayahang magpalit ng gear ay nagpipilit sa makina na umikot sa hindi angkop na RPM range na nagdudulot ng sobrang init at mas mabilis na pagkasira ng mga bahagi ng transmission. Ikatlong palatandaan, hindi regular na pagpapalit ng gear. Ang biglaang paglipat nito ay nagdudulot ng magaspang na takbo ng sasakyan at biglaang pagbabago sa bilis ng takbo na karaniwang dulot ng sirang electrovalve. Sa katunayan, kapag ito ay may depekto, maaari itong magpadala ng maling signal na nagreresulta sa hindi tamang pagpapalit ng gear. Ang hindi regular na daloy ng likido ay nakakaabala sa normal na paggana ng transmission. Sinisira nito ang mga panloob na bahagi at pinapaikli ang buhay nito. Pang-apat, ang transmission warning light, na hudyat ng problema sa loob ng system. Kapag umilaw ang ilaw na ito, madalas itong senyales na may aberya sa electrovalve ng pagpapalit ng gear. Kapag ito ay nasira, natutukoy ng electronic system ng sasakyan ang aberya at agad na nagpapagana ng babala. Ito ang paraan ng iyong kotse para ipaalam sa iyo na kailangan ng agarang aksyon bago pa lumala ang mga problema. Ang sirang electrovalve ay nagdudulot ng maling fluid pressure kaya nagkakaproblema ang transmission. Ikalima, pagtalon ng gear. Nangyayari ito kapag biglang nagpapalit ng gear ang sasakyan o di mapanatili ang gear. Nakakabahala ito dahil delikado ito sa performance at kaligtasan. Ang tungkulin ng electrovalve ay eksaktong kontrolin ang fluid na nagpapagana sa pagpasok ng mga gear. Kapag ito ay may sira, nagiging hindi regular ang daloy ng fluid na nagdudulot ng biglaang pagtalon ng mga gear. Maaari itong magdulot ng pagkawala ng lakas at kontrol na nagpapahirap at nagpapapanganib sa pagmamaneho, lalo na sa highway kung saan mahalaga ang katatagan. Upang malutas ang problemang ito, mahalagang matukoy agad ang sira na electrovalve at palitan ito kaagad. Ika-6 na palatandaan, mga kakaibang tunog. Nakarinig ka na ba ng mga tunog ng kiskis, kalampag o sipol kapag nagpapalit ng gear?
Ang mga hindi pangkaraniwang tunog na ito ay maaaring senyales ng problema sa electrovalve ng pagpapalit ng gear. Kapag ito ay may sira, maaaring hindi na dumaloy ng maayos ang fluid na nagdudulot ng hindi tamang pag-engage ng mga gear. Nahihirapan na ngayon ang transmission na magpalit ng gear, kaya lumalabas ang mga natatanging tunog na ito na malinaw na nagpapahiwatig ng panloob na problema. Upang mawala ang mga nakakainis na tunog na ito, kailangang tukuyin at palitan agad ang sira o depektibong electrovalve. Ikapitong palatandaan, kakaibang pag-uugali ng sasakyan. Kung ang inyong sasakyan ay nag-aalangan o kumakadyot kapag umaarangkada, posible na ang electrovalve ng pagpapalit ng gear ay malapit ng masira. Parang hindi na alam ng inyong sasakyan ang dapat nitong gawin. Nangyayari ito dahil sa hindi tamang daloy ng fluid sa valve, kaya nahihirapan ang transmission mag-engage ng tamang gear. Isipin ninyo ang treadmill na biglang hihinto at aandar kaya kayo ay matitisod. Ganito ang transmission kapag may sira ang electrovalve. Ikawalong palatandaan, ang pag-activate ng limp mode. Kapag may problema ang sasakyan, nililimitahan nito ang performance para maiwasan ang dagdag na pinsala. Ang survival mode na ito ay para makarating kayo sa ligtas na lugar sa mas mababang bilis. Sa limp mode, nililimitahan ng ECU ang makina at transmission sa isang gear. Karaniwan itong dulot ng sira sa electrovalve ng pagpapalit ng gear. Kapag ito ay nasira, natutukoy ng onboard computer ang aberya at ina-activate ang mode na ito upang protektahan ang transmission. Hindi ka na makakatakbo ng mabilis na siyang pumipigil sa lalo pang pagkasira ng sistema. Pangsyam, mataas na konsumo ng gasolina. Ang depektibong electrovalve ay nagpapataas din ng konsumo. Kapag may aberya, bumabagal ang daloy ng transmission fluid kaya hindi maayos ang pagpapalit ng gear. Dahil dito, napipilitan ang makina na magtrabaho ng mas mabigat na nagdudulot ng mas mataas na konsumo. Mapapansin mong mas madalas kang magpagasolina kaysa dati at kapansin-pansing tumataas ang konsumo mo kada 100 kilometro. Ang maling pag-engage ng mga gear ay nangangahulugan na ang makina ay hindi tumatakbo sa tamang range ng RPM na nakakaapekto sa performance nito. Upang maibalik sa normal ang konsumo, kinakailangang ayusin o palitan ang electrovalve upang maibalik ang tamang paggana ng transmission. Ikasampung palatandaan, may naamoy na sunog. Kapag may kakaibang amoy sa sasakyan, babala ito ng sirang electrovalve sa gear shift. Karaniwan, senyales ito ng overheating na transmission fluid. Ang sirang electrovalve ay nagdudulot ng maling daloy ng fluid, friction at sobrang init sa gearbox. Ang sobrang init na fluid ay naglalabas ng isang natatanging amoy ng sunog na palatandaan na ang mga bahagi ng transmission ay dumaranas ng hindi normal na stress. Ang matagal na sobrang init ay maaaring magdulot ng malalaking pinsala sa gearbox at magpapaikli ng buhay nito. Kung maamoy ito, suriin agad ang electrovalve at transmission fluid. Ikalabing isang senyales, biglang pag-uga sa mababang bilis. Madalas itong balewalain pero mahalaga. Kapag mabagal ang takbo o nasa trapiko, may mararamdamang bahagyang pag-uga sa pagpalit ng gear sa mababang RPM. Ang mga pag-ugang ito ay senyales ng palyadong transmission na hindi maayos ang paglipat ng gear dahil sa kulang na pressure mula sa sirang electrovalve. Di gaya ng halatang sintomas tulad ng gear block o limp mode, ang bahagyang pag-uga ay maaaring makaligtaan, pero ang pagbaliwala rito ay magpapalala ng sira na hahantong sa mas mahal na repair. Kapag may napansing senyales, ipacheck agad ang sasakyan sa eksperto. Ngayon, alam nyo na ang 11 babala ng sirang electrovalve sa gear. Huwag hayaang lumala ang mga ito. Ang mabilis na aksyon ay makakaiwas sa mas mahal na paggawa ng buong transmisyon.